Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 8, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, itong araw na to is yung last ng tatalakay natin itong series na tinalakay natin. So, bago natin simulan yung series na tinalakay natin, is muli muna natin balikan yung series natin last time para sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung nag-series po natin last time is 7 Marks of a Healthy Family. Kumbaga, yung pagiging healthy kong family natin is tinalakay natin. Naging discussion to at araw ng devotion natin ng series is may iba-iba tayong topic. So, ayun, kailangan yung pamilya natin is may aral or alam sa salita ng Diyos and isinasabuhay natin ng Panginoon sa buhay ng ating pamilya. Kumbaga yung i-center natin yung Diyos dun sa pamilya natin, kasi pag i-center yung Diyos natin is talagang more blessing or nag-uumapaw yung gandibala ang matatanggap ng pamilya at ipapamana ito ng pamilya niya sa susunod na henerasyon. So, ayun yung series natin last time. So, yung series na natin yung araw is 7 Pillars in Complete Trust in God. So, itong series na to is naging topic rin natin araw-araw. Pero, trusting in God's provision, trusting in God's plan, trusting in God's faith. So, eto ngayon, yung series na natin yung araw is trusting in God's love. Kumbaga, ang Diyos, mahal naman tayo. Sino bang ama ang ipapahamak yung ama? Hindi naman literal pinahamak eh. Parang sinugo na niya natubusin yung ating mga kasalanan or namatay yung Panginoong Kristo, nag-iisa niyang anak para iligtas tayo sa hindi naman ng kasalanan ng kanyang anak, kundi kasalanan natin. Diba? Imagine mo yung anak mo is isa sa iaalay mo para sa ibang tao. Diba? Grabe. Pero grabe yung pagmamahal sa atin ng Diyos. So, yung series na kayo natin araw is, ang Bible verse na kayo natin araw is John chapter 15 verse 9. So, sabi dito, as the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. So, sa Tagalog, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman, inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So, Saint of Panginoon Kristo, diba grabe yung love na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero kung gaano siya kamahal ng Panginoon, sikan din tayo kamahal ng Panginoon Kristo. Kaya tayo niya niligtas, diba? Kaya tayo is naliligtas or may mga needs tayo na nakuha sa mundong ito. So, paano ba tayo dumako sa nating katuruan? So, why should we put trust in God's love? So, number 1, the Father's love for Jesus is unbreakable. So, sarap ng pagmamahal yung binigay ng Panginoong Kristo, ng God, our Father, kay Jesus Christ. Kaya, unbreakable, walang makakasira ito. Grabe yung pagmamahal yun kahit sabihin mo na inaling yung anak niya. Iba yung pagmamahal kasi muli na buhay. As yung nagsisilbing God natin na naging tulay natin para sa God the Father. Number 2, Christ's love for us also unbreakable. So nga diba sabi nga sa Bible verse, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din man iniibig ko kayo, natili kayo sa aking pag-ibig. Kaya kailangan, number 3, we must remain in Christ's love. So ayun, mahalin natin ng Diyos kasi si Jesus Christ. Kaya niligtas niya tayo eh. Ipabatid natin kung gano'n siya kamahal at aralin natin ang mga salita niya. So, ilan po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa ating pakikinig at panonood. God bless to all.